May isang Korean insider na nakapansin na parang UFC na raw nagaganap sa EASL sa laban ng Meralco at SK Knights at nagsimula daw yon nung inagawan ni Chris Newsome at nang import nilang isang SK Knight player at gumanti lang daw sila. Naisip nila bigla na ganun ba talaga maglaro ang mga Pinoy sa PBA? Next update natin, Baser Amer nirelease na po ng Blackwater at ang susunod na destination umano ay ang MPBL. Saang team kaya sa MPBL? Bago tayo magpatuloy, kung nais nyo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa 2 minutes na lang natira sa 4th quarter, nagkaroon ng pisikalan sa pagitan ni Chris Newsome ng Meralco import at nung isang SK Knights player. Bali yung import ng SK Knight na pinipressure defense ni Chris Banquero at biglang sinugod ni Chris Newsome at nung import ng Meralco para na rin i-pressure defense ulit ang import ng SK Knights. At kung mapapansin mo yung pangaagaw ni Chris Newsome, para yung alam mo na nasa kamay na niya ang bola. Pero pinipilit ni Newsome na mabitawan ito kaya naagawan ng possession ng SK Knights. Nung nakuha na ni Newsome ang bola, biglang sinugod siya nung number 5 PF ng kabila. Pero sa dulo naabigo ang Meralco Bolts sa SK Knights na para sana sa isang comeback. At after namang manalo ng SK Knights, may isang Korean insider na nakapansin ang pangyayaring yon. Ayon sa kanya, parang isang UFC na raw ang nangyayari sa dulo ng quarter at nakikita niya na binanggangan ang pinasadya ni number 5 si Newsome para lang gumante. Since daw nung inagawan ni Newsome ang import sa kabila, nagkaroon daw ng crisis ang SK Knights na parang ibig niya sabihin hindi sanay sa ganitong pisikalan ng mga Koreano kaya na-distract sila. Parang nadismaya tuloy siya sa PBA na ganito pala daw tayo maglaro. Nasa high level ang physicality. Well, una, nung pag-pressure defense ni Banquero, natural lang yun. Pero kay Newsome, kung titingnan mo mabuti ang angulo, kung hindi i-zoom in, maiisip mo talaga na parang UFC kasi buwis buhay yung steel ni Newsome. Pero mga quiz, hindi lahat ng angulo ay klarong-klaro. Ayon sa mga referees ng labang yon, tama lang daw na walang foul sa play. Dahil pure bola lang ang hinahawakan ni Newsome at walang tapik sa kamay. Yung pinakamalapit na referee ang nakakita talaga sa play na yun. Tsaka tanong ko lang, hindi ba talaga sanay ang mga Koreano sa pisikalan? Hindi naman sa pinagtatanggol ko si Newsome, pero kasi totoo naman na bola lang yun at hindi physicality. UFC na ba yun? Para sa kanila. Kung sa bagay, sa isang banda, ganun tayo sa PBA, di ba? Mas matatag talagang pisikalan natin kumpara sa kanila. At para sa akin, tama lang din na tinawagan ng foul yung number 5 nila kasi sinadya niya talagang banggain si Newsome. Gayon pa man, talo pa rin ng Meralco Bolts at dyan tayo lubos na napahiya. Yung mga teams natin na isinasalang sa EASL, mas nagiging weak pang tingnan. Ewan ko ba? Parang sila yung nagiging Blackwater sa EASL. Hindi naman natin binabara ang opinyon ng mga Koreano pero siguro hindi lang sila sanay na makita tayo ng ganun ka-agresibo lalo na sa pressure defense. Wag naman silang magalit ha, pero ganun talagang laro, may high level din na physicality. Wag lang yung sobra. Tara, next update agad tayo. Baser Amer nirelease na po ng Blackwater bossing. Aba, may gana pa palang mag-release ng player itong Blackwater ha. At si Baser Amer pa talaga. Ibig sabihin pala nagsinungaling ang Blackwater kay Amer nung sinabi nila na iikot ang bola kay Amer kasi legit na guard down nila yan. Kung sa bagay, bukod sa injury prone, parang humihina din ang laro ni Amer ngayon. At napansin ko na since nung na-trade siya patungo sa team na to, nawala na yung kumpiyansa niya at hindi na rin siya masyadong ginaganahan. Dati may mga rumors kay Amer na kukunin daw ng ganitong team pero hindi nangyayari. Itong pag-release kay Amer, may dalawang ibig sabihin. It's either nag-decide si Amer na i-exercise sa kanyang free agency rule na para may team na kakutsaba si Amer para agad makalipat or yung Blackwater na talagang ayaw sa kanya. Kasi kung ayaw na ng Blackwater, meron na mga Terra Firma or Ross or Converge. Hindi naman siguro maarte itong si Amer sa team, hindi ba? Nagtataka lang ako, bakit mas nauna pang i-release ng Blackwater si Amer kaysa kay aging na si JV Casio? Ayon sa isang source, nagpapahiwatig na raw ito ng paglipat sa isang team sa MPBL. So si Amer yung liga talaga mismong lilisanin. Saang team naman kaya sa MPBL, lilipat si Amer? Siguro mas mabuti sa Pampanga Lanterns na lang si Amer kung gusto niya ng team na medyo mas may quality kumpara sa iba. Laging sinasabi ng mga tao yung mga low quality daw sa PBA sa MPBL pumupunta. Hindi natin dinadown yung MPBL. Pero at hindi naman 100% sure kung kakagat si Amer sa isang team sa MPBL kasi nga sabi maarte si Amer sa isang team. Kung may offer naman na PBA team, pakiramdam ko PBA pa rin siya. Kung wala na talagang iba, tingnan na lang natin kung ano ang tunay na desisyon niya. PBA pa rin ba? Kung may kumuha or MPBL na.